Muling ipinagpaliban ng Kamara ang deliberasyon sa panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa 2025. Yan ay matapos hindi sumipot ni VP Sara at nagkainitan pa ang ilang kongresista ng hindi pagbigyang palusutin ang hinihinging budget ng pangalawang Pangulo. Yan ang pampagising na balita ni Marian Enriquez. Budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Medyo mahaba. Inakusahan ni Vice President Sara Duterte sina House Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriations Chairperson Zaldico na umano'y nagkokontrol sa pondo ng bayan. Yan ang revelasyon ni VP Sara sa part 2 ng recorded interview niya na inilabas ngayong araw kasabay ng pagdinig ng Kamara para sa proposed budget ng Office of the Vice President sa 2025. Kwento ng bise noong 2023, 5 bilyong piso ang inaprubahang pondo para sa pagpapatayo ng classrooms. Pero nilapitan umano siya ng ilang miyembro ng Kamara para hingin ang parte ng pondo na hindi niya binanggit kung para saan. Sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Sa budget naman daw ngayong taon, kinuha umano ng Kamara ang pondo na nakalaan dapat sa classrooms. Naglabas ng mga dokumento ang bise para patunayan ang mga akusasyon. Kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit nagbitiw si VP Sara bilang Education Secretary. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Agad namang pinabulaan na ni Congressman Zaldico ang mga akusasyon ng bise. Giit niya, diversionary tactic lang ito ni VP Sara. Paano raw mangyayaring kontrolado nila ni Romualdez ang budget dumaraan naman daw ito sa proseso. Binubusisi raw ito ng mahigit 300 kongresista at 24 na senador. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyung kinakaharap niya. Inililihis lang daw ng bise ang mga tunay na issue gaya ng paggasta niya sa pera ng bayan. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkulan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. Hanggang ngayon wala pang komento si House Speaker Martin Romualdez tungkol sa mga paratang ni VP Sara. Pero dahil sa mga akusasyon ng bise at hindi niya pagsipot sa pagdinig, mukhang mas mahihirapan daw maipasa ang panukalang pondo ng OVP. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong. It made a lot difficult for me to, because you cannot sponsor something which you basically do not know. Una na ring iginiit ng Malacanang na hindi totoong 2 tao lang ang may hawak ng pondo ng bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.